Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw mga bata. Kumusta kayong lahat? Mabuti naman kung ganon. Bago tayo magsimula ay nais kong tawagin si Ginoong Barak upang pangunahan na ang ating panalangin ngayon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nakapag-almusal na ba tayong lahat? Mahusay ngunit aking napansin na kulang kayo ng enerhiya at parang inaantok na rin ang iba sa inyo. Kaya maipapanood ako sa inyong ehersisyong sayaw at inyong gagayahin ang ehersisyong pinapakita ko. Paalala, ang hindi sasayaw ay pasasayawin ko sa harapan. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Kung gayon, ay gayahin niyo na ang bidyong pinapakita ko. Everybody, let's get ready to warm up. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. And roll your hands. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. And roll your hands. Clap them just like this. Clap them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. I like to move. I like to groove. So come on, shake them just like this. Wiggle them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. Bago kayo umupo at magsimula, ay maaari bang pakipulot o pakiayos ang inyong mga upuan at pulutin natin ang ating mga basura sa ilalim ng ating upuan at sa ating paligid. Pagkatapos ay maaari na kayong umupo at makinig na kay teacher. Nagkaintindihan na ba tayo? Ngayon, tatanungin ko kung may lumiban o absent ba sa klase. Magaling! At walang lumiban sa ating klase. At tayo ay kumpleto na ngayon. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ng aralin, ay nais kong itanong kung naaalala niyo pa ang ating panuntunan sa loob ng silid-aralan o sa classroom natin. Okay, ano ang mga ito? Mahusay, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Kahapon ay nagbigay ako sa inyong takdang aralin patungkol kay Lolo Stasio na ang sapatero. Okay, ngayon ay sasagutan natin yan. Kaya yung mga nasa unahan at sa ikalawang linya ay magpapalit kayo ng papel pagkatapos ibigay sa kanan. Naintindihan ba? Ganyan din sa ikatlo at ikaapat na linya. Ibigay sa front, tapos ipagilid ito. Okay, ngayon ay nais kong sulatan nyo ng corrected by at ilagay inyong mga pangalan. Naaalala nyo pa ba ang ating tinalakay kahapon? Magaling! At ano ang ating tinalakay kahapon? Tama, ang patungkol kay Lolo Tasio at ang pangalang Pambalana at Pantangi. Kaya, nais kong magbigay kayo ng mga halimbawa ng Pambalana.
Okay? Tama, pambala na ay ito ay tumutukoy sa ditiyak. Wow naman, ang galiling nyo. Ano naman ngayon ang pangalang pantangi? Okay, ang pantangi ay ito yung mga tiyak. Kaya nais kong magbigay kayo ng mga halimbawa. Okay, mahusay. Natutunan niyo ang pangalang pambalana at pantangi. Bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating mga sarili. Bago tayo magsimula sa aralin natin ngayon, ay may papagawa muna akong sa inyong aktibidad o isang motivation na konektado sa ating susunod na aralin. Kaya, ang aktibidad na to ay pinangalan ng ano ako. Well, sasabihin niyo sa akin ang inyong sagot at mamimili kayo sa panghalip na ako, ikaw, at siya. Naintindihan ba? Okay, ang unang tanong ay Patlang ay aking kababatang kapatid. Tama. Pangalawang tanong, Patlang ay mahilig magbasa ng aklat. Tama. Ako at Patlang ay magkaibigan. Tama. At ang pang-apat na tanong ay, Patlang ba ang bago naming kapitbahay? Mahusay. At ang panghuling tanong ay, ang paborito kong kaklase ay... Tama, mahusay mga bata. Tama ang inyong mga sagot. Bigyan natin ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Ready na ba kayo mga bata? So, ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng panghalip panao? Okay. Ang panghalip panao ay isang salitang inihahalili sa pangalan ng tao o sa isang ngalan ng tao, maramihang tao. Pwedeng isahan, dalawahan, marami. Pagkatapos ng aralin ito, kayo ay inaasahang matutunan na matutukoy ang panghalip panao na ako, ikaw, at siya sa mga pangungusap. Pangalawa ay makakabuo ng pangungusap gamit ang mga panghalip na panao na ako, ikaw, at siya ng wasto. At ang panguli ay naipapakita ang paggalang sa kapwa sa pamamagitan na ako, ikaw, at siya sa pakikipag-usap. Ano nga ulit ang panghalip panao? Tama. Ang ako, ikaw, at siya ay mga halimbawa ng panghalip panao na ipinapalit sa pangalan ng tao. Kung may mga pangalan tayo, maaari natin itong palitan ng panghalip panao. Ito ay pumapalit sa ngalan ng isang tao gaya ng sabi ko kanina. Halimbawa, si Omilhar M. Binasing ay nag-aaral sa Imishuayles. Kaya kung gagamitin ang panghalip panao, ay maaari siyang maging siya ay nag-aaral sa Imishuayles. Nagkaintindihan ba tayo? Ang angko ay ginagamit panghalili sa taong nagsasalita. Halimbawa, ako si Omel. Ako ay mabait. Naintindihan ba? Kung gayon nga, ay nais kong magbigay kayo ng ibang halimbawa. Okay, tatawagin ko si Binibining Rayhani. Magbigay ka ng isang halimbawa. Tama! Sunod naman si Binibining Nasiba. Tama! At ang pahuli ay si Binibining Leona May. Okay, magaling. Napansin ko nga nung naintindihan ninyo ang panghalip na ako. Ano ang napansin nyo sa ibig sabihin ng ako? Okay, meaning ikaw mismo na nagsasalita ang ako. Ikaw na nagsasalita mismo. Magaling, naintindihan ninyo. Bigyan natin ng masigabong palakpak. Okay, ang pangalawa naman ay ang panghalip panao na ikaw. Ang ikaw ay ginagamit sa pamalit sa taong kinakausap natin. Halimbawa, ikaw ba ang kapatid ni Ana? Okay, pangalawa, ikaw ba ang anak ni Aling Rosa? So, napansin natin ang paggamit ng ikaw ay tinutukoy ito sa ating kinakausap. Diba? Okay, magaling. Maaari ba kayong magbigay ng ibang halimbawa? Okay, magaling. Nais kong tawagin si Binibining Jumayla. Okay, magbigay ka ng isang halimbawa. Correct. Binibining Jumayla. Magaling. Tama. Naintindihan niyo nga ang aking sinasabing panghalip panao na ito.
Ang panghuli ay ang panao na siya. Ano sa palagay ninyo, saan ginagamit ang siya? Well, sige nga, maaari ka bang tumayo, Ginoong Barak? Saan palagay mo ginagamit ang siya? Talino mo naman, Barak. Yun nga ang ibig sabihin ng siya. Palagpakan natin si Barak. Okay, ang siya ay ito ay ginagamit bilang pamalit sa ating kinakausap. Pinag-uusapan natin yung hindi wala sa ating harapan ng ibig sabihin ng siya. Kumbaga, nag-uusap kayo ng kaibigan mo pero tumutupi kayo ng ibang tao. Naintindihan ba mga bata? Kung gayon, magbigay kayo ng ibang mga halimbawa. Sige, aking tatawagin si Binibining Christine. Tumayo ka, please. Okay. Binibining Hafiza? Magaling. Inyong ang naintindihan ng ibig sabihin. So, sa tatlong panghalip panahon na ating tinatalakay ngayon, ano ang inyong napansin? Tama. Ito ay ginagamit sa isahan na tao lamang, hindi maramihan. Magaling, magaling. Tatawag ako sa inyo at nais kong tanungin patungkol sa aralin natin ngayon. Para masubukan ko naman kung naintindihan niyo ba talaga ang ating aralin, di ba? Kung ano naman yung saysay kung nagkasalita ko sa harapan, tapos hindi niyo rin naman naiintindihan, di ba? So, handa na ba kayo? Magaling. Binibining Shailaya, ano ang tatlong panghalip panahon na ating tinalakay? Tama. Binibining Shailaya. Binibining Saima. Sa palagay mo, ano ang panghalip panahon na ginagamit natin sa ating kinakausap? Tama, ito ay ang ikaw. Palakpakan natin si Binibining Shailaya at Saima. Bilang isang mag-aaral, paano mo na ipapakita ang pagmamahal sa iyong pamilya? Sa pamamagitan ng magalang na pakikipag-usap gamit ang mga panghalip panahon na ako, ikaw, at siya. Sige, tumayo ka, Binibining Shailaya, at sagutin ang aking tanong. Magaling, 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 Shailaya. Iyong ang naintindihan at alam mo kung paano mo ito i-apply ito sa iyong bahay. Palakpakan. Upang malaman ko kung ano nga ba ang inyong natutunan sa aking tinalakay ngayon, sa ngayong araw na to, ay maaari mo bang ibahagi, Binibining Rohanifa, kung ano ang iyong naunawaan sa ating aralin ngayon patungkol sa panghalip panahon? Mahusay, Binibining Rohanifa. Palakpakan natin si Binibining Rohanifa. Naintindihan niya nga ang ating tinatalakay ngayon na ang panghalip panahon na ako, ikaw, at ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pagsusulit upang masukat ko ang inyong natutunan sa ating aralin ngayon. Diba? Ano bang saysay ng aralin kung hindi tayo magpo-quiz? Diba? Okay. Kaya kunin ninyo ang inyong mga crosswise at isulat ang nakikita sa ating blackboard. Okay. Ang nakasulat dito ay salunggugitan ang quote na panghalip panahon at gamitin ito sa sariling pangungusap. Okay, tapos na kayo? Kung gayon, ay ipasa ito sa inyong mga harapan, mga bata. Okay, pass it forward. At ngayon, ay isulat ninyo naman ito ang inyong bang aralin. At ito ay ipapasa bukas. Siyempre, bukas. Okay, ang gagawin nyo ay gumawa kayo ng dialogo na may 5 to 10 na linya tungkol sa pagmamahal sa pamilya at gamitin ang panghalip panahon na ako, ikaw, at siya. Pagkatapos ay salungguhitan ang mga panghalip panahon na inyong ginamit. Halimbawa, okay, sinabi ni Ana, ikaw ba ang tutulong kay nanay? Yung ikaw, huguhitan mo yan. Tapos sasagot si Maria, opo, ako ang
magdiligpit ng mga laruan ate. Tapos, yung ginamit na ako is sambot kita nyo. At sasabihin naman ni Ana ay mabuti naman bunso. Siya ang magdidilig ng ating mga halaman. Naintindihan ba? Okay. Magaling. At nagtatapos ang ating aralin ngayon. Paalam mga bata!